questions. So prepare yourselves na lang. But I think that's a great jumping off point na to really kickstart our Q&A session. So the floor is now yours, guys, for your questions. Who would like to start off for our Q&A session for tonight? What's your favorite color? Yes, mga ganon. Maiba naman. Kinong po magdaalan ko. Nasaan? Hi, good evening. Congratulations. Siguro we're just not yet familiar with the story, with the character. Siguro before yung question ko, pwedeng the rest of the character also, the main cast, to tell us something about your character para may idea lang rin po kami. Start with Characters daw. Okay. Queen Ay. Sure. Me sure. Hindi, character ko po dito, ako po ay secretary dito ni Miss Anne, which is gagampanan po ni Miss Liza De Castro. Siyempre ako po dito very workaholic kasi yung ang aking boss ay very workaholic din. Pero hindi po ako perfectionist kasi yung akin pong boss ay very perfectionist. Pero ako po ay mabait and at the same time, ayun, masipag. Pero lagi ding on time. Kaya lang medyo antukin po kasi yung secretary, si Liz. Pero yun naman nga po, masipag siya and mabilis po siyang masuyo pagdating sa trabaho. Ayun lang naman po. Thank you. Ito Queen Ay. Si Ice. Ayaw ko agad. Opo. Ayaw ko. Ako dito si Jack. Ako yung sisira ng relasyon. Ay, Parang sa'yo, Jack. Naharap ka na lang ba? lang. Siyempre ako yung sa comedy side dito, pang icebreaker ako. Di ba sabi nga ni Queen ay si Ma'am Anne parang strict, ganyan. So ako yung babasag na trip ni Ma'am Anne, ganyan. Mga ganyang level. Ay, dogs. I will play the role of Bogs, isa sa mga maintenance guy sa hotel. Tapos halos yung buong buhay niya parang umiikot lang sa character ni Lisa. Hey. May iksi lang. Ako yung third party. Hindi pa pinalabas. Character niyo muna, so kayo. Sige, it's really about Anne na kakahiwalay lang sa kanyang husband. At malalaman natin sa pelikula kung bakit sila naghiwalay. And then bigla na lang may dumating si Chicks sa buhay niya. At yun. At doon magbabago ang pananaw ni Anne tungkol sa love. Yes. Ayun na, sinabi na ni Direk. Misteryosong darating na magbabago ng pananaw ni Anne. I-heal ko yung mga kailangan i-heal. Ayun. And basically, lahat tungkol kay Anne, alam ko. Ayun, ako nga si Anne, perfectionist siya. Kasi unang-una pa lang, makikita niyo straight na straight ang hair niya. Dito hindi masyado. Pero straight na straight, ganyan. Tapos ayaw niya na nagkakamali yung staff niya kasi very goal-oriented siya. Siya ang CEO ng Our Magic Hair Grander Hills Resort. At syempre bantay sarado siya sa mga staff niya dahil ayaw niyang magkamali sa life dahil nag-fail ang kanyang relationship. So, nung time na yun na gusto niyang i-redeem yung sarili niya, may dumating na misteryosong babae na magbabago sa buhay at sa pananaw niya. Ay, direct stick ko yun. Yan, sabi ko nga tatanong ko to sa kanya. Kasi, lagi ako nandun sa press con, premiere night in direct. Tapos sa akin napapanood ko lagi yung movie niya. Parang you always, make movie na kung saan kakaiba. Parang lagi may advocacy. After the success ng MMFF mo, diba yung I'm Perfect. Now, another GL series. Movie. Ano po ito? Parang it's based ba from, kumbaga, story, life story, or parang on your imagination ng yung story? Paano nabuo po itong I felt it's fine?
grabe yung based sa life story. Pag sinabi ko, baka maging headline na naman ako nito. But, as a storyteller and as a filmmaker, kung siguro yung mga nandito rin, ang mga nakapanood din po ng mga pelikula ko, I always make it to a point na every time I do movies or I tell stories, gusto ko yung meron akong magagamit yung platform ko as a storyteller. And kasi yun lang yung maliit kong contribution siguro sa bansa natin o sa mundo para mabigyan ang lahat ng walang boses. Gaya nga nung sinasabi ko, lagi ko pinaglalaban ng inclusivity, being heard, being seen, and like sa I'm Perfect, so persons with disabilities, like with this one also, I'm championing the LGBTQ community. So, kasi sila yung mas kailangan ng platform dahil bihira yon sa pelikula natin. So, sa maliit kong paraan, gusto kong magkwento ng mga bagay na katulad po nito para makatulong ako sa kanila. Yung question pa naman kay Rian sa kay Liza. Kasi pag sinabing GL series, medyo sensitive, di ba? Hindi natin alam, hindi ko rin alam kasi parang this is comedy love story, di ba? Pero, syempre laging tanong ng mga tao, may aabangan din bang mga intimate scene sa inyong dalawa or parang more on talagang wholesome? OM. Handa na ba? Actually, wala. Ibang movie pala yun. I feel it's fine. Charot. I feel yung panahon ngayon, kasi kung dati, nung ginawa namin yung una namin show together, yung The Rich Man's Daughter, medyo marami talagang censorship nung time na yun. And also, nasa free TV siya, medyo ibang bagay. But now, I think we have more freedom, and I think people's minds are much more open. So, I think what we have, hopefully, can satisfy what the audience would be looking for in terms of really showing true connection and intimacy. Ayun. Ikaw, yes or no? Charot, tapos sa'yo yun, yes or no? Yes na yes. I will always say yes. And then, I think sa storytelling, buong-buo siyang naibigay sa pelikulang ito. Katulad ng sinabi ni Rian before sa television, di ba, parang may mga restrictions talaga. Pero we're glad to share na ang pelikula natin ay rated. Meron na ba? Meron mo ba? Poster ba? Basa ko lang. Kasi sinabi ko yung nagay ko kasi sa rated siya. Na-rate na siya. Rated poster. Oo. For pelikula Rated na siya. Oo. Rated siya. Abangan na lang kung anong rate yun. Para din namin kung merong kung meron talagang intimacy doon sa film. Parang ganun, di ba? Pero gusto ko lang din po i-clarify na kung ano mang intimacy yun, syempre, part yun sa isang relationship Pero siya, part din siya ng kwento. It's not just about, syempre kasama na yung pampakilig, pero it's really part of Anne and Shik's story and journey as, strangers to... and discovery sa kanilang relationship, kung ano mang klaseng relationship. Yan, kung meron man, follow up lang, kung meron man, how do you prepare for that? And mas naging madali ba on your part na gawin yung mga scene na yun, na kayo yung magkasama kasi meron na kayong previous project together na ganun din yung tema? Or parang mas nahirapan kayo at nagawin yun? Or kung iba bang artist na gaganap, mahihirapan kayong gawin yung mga bagay? Parang sa akin, happy ako na si Rian yung kasama ko kasi nga may na rin, parang may work na, may past na rin kami. Mas kasi kayo. Pero parang mas comfortable nga ako na babae yung kasama ko sa eksena kapag dating sa mga intimate scenes Hindi ko alam kung bakit, pero dahil siguro mas at ease ako, kasi alam ko na safe ako.
Ayun, parang mas madali akong gumalaw. Though syempre meron pa rin akong hiya. Kasi, kaya sabota? Ayun, sinasabotahe mo ako. Ikaw talaga yung palira ng Hindi, may hiya factor pa rin ako. Kasi pag tinitignan ko si Rian, parang sobrang fragile. Parang ha? Parang nahihiya ako minsan, yung ganun. Pero, pag naman nagbigay siya, wala rin ako nakikitang wall sa kanya. So, nagiging comfortable ako lalo. Ayan. Sa totoo lang, before a scene like that, I do get really nervous. That's more of during the rehearsal. For sure, marami akong mga unnecessary na sinasabi o nagjo-joke or whatever. Yun, alam ko nga. Alam ko. Kasi nga, nervous ako. Ayun nga, it's so important to me that Liza feels comfortable with me. And I don't want to cross any lines. But, ayun na nga, once we get into the scene, I think it helps also na may ginawa na kaming, actually, ang dami na naming projects in the past. Whether, basically, kahit ano gawin mo sa akin, okay lang, sampalin mo ko, sabunutan mo ko, halikan mo ko. Okay lang, nagawa niya na bugbugin mo ako, it's fine. Yeah, pero ayun na nga, it helps nga that I've always experienced kung gaano siya ka-professional in all of her scenes, na pag nag-start na, everything between action and cut is just, hindi na kami yun, alam mo yun, we're just feeling the moment, and acting with her makes me feel comfortable enough to just be in the moment. For sure, after watching the film ng mga tao, the people I don't know if magiging trending kayo or pag-uusapan yung mga eksena ninyo, meron bang fear on your part na parang ma-question ang inyong sexuality after doing this? Kasi parang isa kayo sa mga gumawa ng GL na matapang, di ba? Na parang women empowerment. Pero, syempre, sa kabila nun, pag-usapan din kayo, i-question kayo, di ba? May fear ba na gano'n? Check. Parang bago pa nga mapanood yung pelikula, may mga nag-question. Parang every week naman ako question yung sexuality ko. Medyo wala lang. Sa ganun. Ang luma na ng tanong. Hindi naman ako na-nervous sa ganun. Siyempre, we've already had a project in the past. And siguro din, when I was younger, parang mas iniisip ko yun. But nowadays, parang hindi naman... Unang-una, feeling ko it's not even relevant. It's 2026, who cares? So, we're just trying our best to tell a love story as it should be told. Yeah, parang ang sarap lang bilang mga aktor na pumunta sa mundo ng mga buhay. I mean, pumunta sa buhay ng mga tao na hindi mo may experience in real life eh. Parang kunwari, nag-play ka as a mother, di ba? Parang minsan na napupuntahan mo yun, ganito pala maging nanay, o di ba? Tapos sa Sangre, ganito pala maging Sangre, maging superhero. So, hindi siya kakaiba para sa akin na puntahan yung mundo ni Anne and Chicks or ni Jade or Althea. Kasi parang curious ako eh, dun sa kung ano yung mundo nila eh. And I'm just so happy that I was able to be in that world and experience that. And parang, ayun siguro as actors yung mababakon namin na experiences at parang fulfillment. Thank you, Rian. Last na lang to our producer, The White International. Tanong ko lang, this is your first film, right? Ay, hindi naman. Pang-ilan na po, ma'am? This is our third actually. The third. Pero on this third movie, parang why GL of all the genre? Why not? Why not? No, because the first movie that we produced for the knowledge of everybody, so we produced Papa Mascot. It's actually a drama film starring Ken Chan,
and then the next one was actually Slay Zone. It's a thriller film that also stars Glyza De Castro, and this is the third film. So, pero ako, yung sagot ko na why not, because I don't actually judge any project because we are in different ventures. We do businesses, we do this and that. Also, it applies to films. And isa siguro background, ba't kami nag-come up sa ganitong genre. One thing that I really appreciate about these two stars that we have, before kasi ito, nasabi ko na to, before kami gumawa ng film together, kala mo next star dito. Before kami nag-produce,